Wow, that's great. Wonderful. Yeah. I believe that. You believe in that? All right, shall we all stand, please? I think I can. I can call Brother Conrad to please come and give us a word. Akala ko talagang kaya na. Woo! Woo! Anyway, maraming salamat po muli sa Panginoon at muli na pahintulutan na makapaghayag ng salita po ng Diyos. Salamat po sa ating mahal na pastor. Thank you po so much, Pastor Hill, for allowing me to preach the word for this kind of people, mga kapatid. Napakaganda. Awitin pa lang, mga kapatid. Parang, parang solve na tayo. In Christ alone. Una na kinanta ng choir and yung solo kanina, pinakilala lahat ng attributes ng Diyos, mga kapatid, ay talagang sinong hindi mapapa-amen dyan. Manhid ka na lang pag hindi ka nakapa-amen doon. Manhid ka na lang, mga kapatid. Well, anyway, so kinausap po ako ng ating mahal na pastor to preach at kasalanan to ng absar eh. Sino may nagbigay na absar na yan? Kaya patuloy niyo po ipag-pray yung bayaw ko pala. Libre po kasi. Anyway, so it was a great fellowship kahapon po ng mga ushers and security. At alam ko po, mga kapatid, I'm not worthy to step here in this pulpit, but it's only by the grace of God. It's only by the grace of God, mga kapatid, na ako po ay makaharap po sa inyo pong harapan at makapaghayag ng salita po ng Diyos. At sinabi ng ating mahal na pastor, mag-preach ako patungkol sa tema po natin, and also isama mo yung pamilya. Pamilya ulit. Nagkataon ulit sa akin. Na naman. Sabi ko nga eh. Kaya sabi ko, ito pong mensahe po, ito pinag-pray ko po, and I do believe na ito po yung makatulong po sa bawat isa po. Let's open our Bibles in the book of Joshua. Alam niyo na po kung saan tayo pupunta, mga kapatid. In the book of Joshua, chapter 24. Let's simulan po natin basahin in verse number 14. Diyan na po ba kayo? Amen? Alright, sa mga wala pong Bibles, nandiyan po sa ating screen, meron po dyan. Alright? Joshua chapter 24 in verse number 14, the Bible says here, "Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord." Verse number 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. The title of the message this evening, "The God that builds my life and my family." Gusto ko pong ma-introduce po sa inyo ang Diyos na nag-build ng aking buhay at nag-build ng aking pamilya. Sa abot ng aking makakaya, mga kapatid, yan po ang ibibigay. Diyan po iikot ang ating mensahe ngayong gabi pong ito. Kasi baka yung Diyos ko, kapatid, ay
posible rin sa mga first-time visitors po namin, ay posible rin na maging Diyos mo ngayong gabing ito. The God that builds my life and my family. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat o Diyos sa pagkakataon po muli na ito ako po'y makapaghayag ng inyo pong salita. I cannot do this without you, O God. But please use me. Give me the wisdom that I need, Panginoon, upang patuloy ko pong maabot ang pangailangan ng espiritual ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, muli sa kabutihan niyo sa aming buhay. Patuloy po kayo ang siyang maitaas, O Diyos. And patuloy niyo po kami bigyan ng maayos na spirit and maayos na attitude, Panginoon, lalong-lalo na sa pagtanggap ng mensahe pong ito. Salamat po. Lahat po ng papuri ay binabalik ko po sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, sige po, makaupo na po tayo. Again, isang mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat at salamat po muli sa Panginoon. Again, every time that ako po ay nakapag-preach po dito sa pulpito pong ito, lagi ko pong binabanggit, accomplish your purpose. Accomplish your purpose. Kung bakit po kayo pumunta dito, ay para matuto po tayo ng salita po ng Diyos. We need to accomplish that purpose, brethren. Kunin po natin yan. Because sabi nga ng ating mahal na pastor, church is an educational institution primarily for God. Yan po ang binibigay po ng simbahan pong ito. Wala pong ibang pinag-uusapan po dito, kundi ipakilala ang Diyos po sa inyo ng lubusan. That's why we have this kind of theme, this 2026, mga kapatid, na alin? That I may know Him. This is an opportunity or a great opportunity for us to know God more. Ito na po yun. Ito na po yung taon, mga kapatid, na kung saan tayo po ay pinapahintulutan na lalo pa nating kilalanin ang Diyos sa ating buhay. Kaya wag natin papalagpasin. Bawat preaching, bawat kahit Wednesday, mga kapatid, kahit sino po ang nandito po sa pulpito pong ito, accomplish your purpose. Kahit sino po, mga kapatid. Kasi ang pinag-uusapan dito sa pulpitong ito, mga kapatid, is none other than God. Diyos lamang, mga kapatid. Kaya nga, our pastor is trying to give us more knowledge about God. Yan ang binibigay ng ating mahal na pastor para po sa atin. Because the more that you know God, the more you will trust Him. Ulitin ko po yung mga kapatid. The more na tayo po ay nakikilala natin ng Diyos sa ating isipan, mga kapatid, the more na ibibigay mo ang tiwala mo sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, nakakalungkot sa mga nababalitaan po natin, di ba? Parang ang mga pamilya ay talagang ang bilis na lang mawasak. Parang yung tatay, ang bilis na lang niyang iwanan ng kanyang pamilya. Bunga lamang ng alin? Bunga lamang ng pera. Minsan, parang gano'n na lang nila iwanan yung pamilya nila, yung nanay, ayoko na sa pamilyang ito kasi pagod na ako sa trabahong ito. Nangyayari po yan sa loob ng tahanan, mga kapatid. Bakit ang mga young people ngayon, ang bilis na lang isuko ang kanilang buhay sa Diyos? Parang ang bilis na lang nilang isuko ang buhay nila, kitilin ang buhay nila. Bakit ganun na lamang kadali? Lahat po yun ay babagsak saan? Kulang sa pagkaalam sa Diyos, kapatid. That's the bottom line, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, this evening, the God that builds my life and my family, mga kapatid, ay pwede rin maging Diyos niyo. Sabi ko po sa inyo, parang imposible rin naman yung aking buhay dati. Parang walang patutunguhan ng aking buhay dati. Parang pasaway lamang sa lipunan ng aking buhay dati, mga kapatid. You all know my testimony. Lumaki ako nang walang magulang. But here I am right now, mga kapatid, preaching to you about family. It's only by the grace of God, brethren. Kaya nga po sabi ko sa inyo, gusto kong maranasan nyo at makita nyo rin na yung Diyos na pinaglilingkuran nyo ay pwede rin maging Diyos ninyo, mga kapatid. He is available to
tonight, brethren. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganun na lang katindi kung bakit na lang. Grabe na lang yung pagkaka-introduce ng ating mahal na pastor patungkol sa Diyos. Bakit kinakailangan natin ng Diyos? Bakit kinakailangan mo siyang alamin? Bakit lagi mo siyang kinakailangan panindigan? Bakit lagi yung hindi lang alam mo sa isipan mo, pero dapat experience mo siya, kapatid? Mahirap yung marami lang tayong alam patungkol sa Diyos, pero ang mahirap, wala tayong experience sa Diyos. Yan yung dapat nating maranasan, mga kapatid. We need to experience God in our life. Yan ang dapat nating malaman. Marami na, alam na natin eh. Sagana na tayo sa pagkaalam. Lalo-lalo na yung mga matatagal na dito po sa simbahan po na ito. Sagana na po tayo sa pagkaalam, mga kapatid. Pero mahirap po nito, mga kapatid. Ilan na ba talaga yung na-experience mo sa Diyos? Ilan na talaga yung pagkaalam mo or talagang naramdaman mo na talagang merong Diyos sa buhay mo? Yan yung dapat nating maunawaan, mga kapatid. Kaya nga, like this passage here, mga kapatid, like Joshua, what said in this message, mga kapatid, that's why Joshua mentioned, as for me and my house, we will serve the Lord. He knew what God can do to him and his family. Alam ni Joshua, mga kapatid, bago niya bitawan yung talata na yun, alam niya, mga kapatid, bago niya sabihin, as for me and my house, kilala niya na talagang lubusan ng Diyos, kapatid. Alam niya na kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Alam niya kung anong kayang gawin ng Diyos sa kanya, kapatid. Kaya nga, mga kapatid, tingnan niyo po, may papaliwanag ko po sa inyo to sa abot ng aking makakaya, mga kapatid. Dito po sa ating binasa. The setting is, para malaman niyo lang po, mga kapatid, kung bakit niya nasabi itong talatang ito. Alright? Para ipupunta ko po kayo sa setting, kung ganyan po kami tinuturuan ng ating mahal na pastor, para hindi tayo ma-out of context, mga kapatid. Para maunawaan ninyo at ilalagay ko po kayo sa setting kung anong pangyayari dito. Alright? So, ang ginawa po ni Joshua, he gathered all the tribes. Alright? The leaders, elders, and officers, mga kapatid, and reminded them about God, kung sino po yung pinagsisilbihan po nila. Alright? Yan po yung inilatag po, or yan pangyayari po yan. So ang kaharap po ni Joshua during this time is the elders, the tribe leaders, and also the officers, mga kapatid. Yan po ang kaharap ni Joshua. Yung sabihin niyang statement na, as for me and my house, we will serve the Lord. Nakita niyo po yung crowd, mga kapatid, kung sino po yung makausap po niya. Alright? Sige po, puntahan po natin. Kaya nga, sinabi ko po sa inyo, he concluded in verse number 14, now therefore, fear the Lord. Nakita niyo po yan? Nakita niyo po yung talata po na yan? And serve Him in sincerity and in truth. Put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and ye serve the Lord. Nakuha niyo po yun. Kaya nga po, gusto ko pong mailagay ko po kayo doon, and then nagpipicture out niyo na po kung ano pong itsura po ni Joshua. Tinipon niya yung tribes, andyan na po sa kanyang harapan yung mga elders, and then binigay niya yung ganong klaseng statement. That is why Joshua was able to say this kind of strong statement, because God revealed Himself, mga kapatid, to Joshua. God revealed. He not only knew God, but he experienced the hands of God in his life and his family. Yan po yung karanasan po ni Joshua. Ulitin ko po. He not only knew God, but he experienced the hands of God in his life and his family.
experience mismo ni Joshua, karanasan mismo ni Joshua, mga kapatid. Kitang-kita niya kung paano nag-reveal ang Diyos sa kanya, mga kapatid. Alright? Sir, paano natin nasabi yan? Paano mo masabi yan? Kaya nga, yun po yung babaybayin po natin, mga kapatid, for this evening. Alright? God revealed Himself to what? To Joshua, number 1, as a sovereign God. Alright? God revealed Himself to Joshua as a what? Sovereign God. Let's open our Bibles. Let's go back to a passage in the book of dito po sa Joshua chapter 24 in verse number 3. May kita po natin dito, basahin ko po, mga kapatid, no? Sabi po ng Biblia po dito, and I took your father, let's start reading in verse number 1 para makita nyo po yung sinasabi ko po kanina. And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, and called for the elders of Israel, and for their heads, and for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God. Verse number 2, and Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord, thus saith the Lord of God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they serve other gods. Verse number 3. Dito po nagpakilala ang Diyos kay Abraham, kay Joshua, mga kapatid. Sinabi niya po dito, and I took your father, take note of that word, and I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him through all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. And I gave unto Isaac Jacob and Esau, and I gave unto Esau Mount Seir to possess it, but Jacob and his children went down into Egypt. We can see here, mga kapatid, yung sinasabi ko po sa inyong, God revealed Himself to Joshua as a what? Sovereign God. Ibig sabihin, mga kapatid, siya ang may control ng lahat. Alright? We can see here God's sovereign grace in separating Abraham from what? Idolatry. Nakita niyo po yung, mga kapatid, kasi alam ng Diyos, mga kapatid, pinag-mention po dyan sa Bible, even Terah, the father of Abraham and Nahor, and serve other gods, mga kapatid. Alam ng Diyos, mga kapatid, na si Abraham ay mapupunta sa hindi maayos na pamumuhay. Why? Mamumuhay siya na in idolatrous life, mga kapatid. But God, in a sovereignty, mga kapatid, God took him. Inalis niya, mga kapatid. God took Abraham sa isang idolatrous living, mga kapatid. Hindi magandang buhay. Kita natin dito, mga kapatid, yung control ng Diyos sa isang buhay ng isang tao. God's sovereignty. At ginabayan siya. Kaya nga makikita nyo po, mga kapatid, hindi lang siya kinuha, but tingnan nyo po yung binanggit ng Biblia po dito. Alright? Sabi po ng Bible po dyan. Alright? Tingnan nyo po. I took your father Abraham from the other side of the flood, and take note of the word, yung sumunod, and led him. And what? Led him. Hindi lang siya inalis, mga kapatid, kundi ginabayan pa siya ng Diyos, mga kapatid. That's the sovereignty, the sovereignty of God in Abraham's life, mga kapatid. Ganyan nagpakilala ang Diyos saan? Kay Joshua. Ganon yung kanyang characteristics, mga kapatid. Yung attributes ng Panginoon, in-reveal niya kanino? Kay Joshua, mga kapatid, na Joshua, kayang kontrolin na kahit anumang mangyari sa buhay ng isang tao. God can control the sovereignty of God, mga kapatid. Like what happened to our life, brethren.
Like what happened to our life. Sa lahat man po nandito nasa sa auditorium po na ito, na parang wala lang din ang ating buhay, mga kapatid, nang hindi dahil sa Diyos, nang hindi niya tayo inalis. Kapatid, doon sa ating mga masamang buhay, hindi tayo magkakaganito. Nakakaunawan po ba tayo, mga kapatid? Kung hindi niya tayo inalis doon sa ating kapahamakan, alam ng Diyos na mapapahamak ka na, pero alam na sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, kapatid, inalis ka pa rin niya doon sa hindi maayos mong kapamaraanan. Kaya nga ganun katindi ang ating Diyos, mga kapatid. God is a sovereign God. He controls everything. Kinokontrol niya po lahat, mga kapatid. Kaya niya pong kontrolin ng kahit anuman sa mundong ibabaw po na ito. Kaya ngayon po yung, akalain niyo po, yung alam na ng Diyos na mapupunta siya doon sa isang idolatrous living, mga kapatid. But hindi pinahintulutan ng Diyos yun. God took him and what? Led him. Kaya ngayon po yung dapat natin makita. Parang nangyari rin sa ating buhay, mga kapatid. Naunawaan niyo po ba yun, mga kapatid? Like what happened to also in my life, mga kapatid. Tinanggal niya rin ako sa hindi maayos na buhay and led me to this what? Church, mga kapatid. Had it been for this church, mga kapatid, wala po ko sa inyo pong harapan. Had it been for the Word of God, brethren, wala ko po sa inyong harapan. Wala pong nagpipreach na Brother Conrad po dito sa inyo pong harapan kung wala pong simbahan at salita ng Diyos na tumalima sa aking puso't isipan, mga kapatid. Kaya nga sabi, that's the sovereignty, mga kapatid. Kung hindi tayo pinull out ng Diyos sa ating dating kalagayan, mga kapatid, ano kayang itsura natin? Kung hindi tayo tinanggal doon sa kalagayan natin, mga kapatid, ano kaya ang kalagayan ng pamilya mo? Ano kaya ang kalagayan mo, kapatid, kapag wala at hindi tayo na-pull out doon sa dati nating pamumuhay, mga kapatid? Anong klaseng pamumuhay kaya meron ka ngayon, kapatid? What kind of life ang meron tayo kung hindi tayo pinull out ng Diyos doon sa ganong klaseng kalagayan natin? At ang kagandahan lang nito, mga kapatid, hindi lang niya tayo inalis, ginabayan niya pa tayo. Nilagay niya pa tayo sa tamang church, tamang Bible, tamang pastor. Naunawaan niyo po yun? Naunawaan niyo po yung, mga kapatid, hindi ka lang niya tinanggal basta-basta doon, binigyan ka ng tamang simbahan, tamang pastor, tamang Biblia, mga kapatid, na magtuturo sa atin paano natin mahalin ang Diyos ng lubusan. Kaya nga, mga kapatid, sa lahat po ng mga young men at young ladies na nakakapakinig po sa akin ngayon, young people, listen to me. Sa lahat po ng mga young people na nakakapakinig po sa akin ngayon, huwag mong i-capitalize na wala kang magulang. Huwag mong i-capitalize na wala ka kasing naggagabay sa'yo. Huwag mong i-capitalize, huwag mong masyadong i-capitalize na kasi, kesyo ganito iniwan na ako ng aking magulang eh. Wala na maggagabay sa akin. Kapatid, let me remind you, you have a church, you have a Bible, you have a pastor. Huwag mong babaliwalain yun, kapatid. Meron kang simbahan, meron kang pastor, meron kang salita ng Diyos na patuloy na ini-introduce sa'yo ang salita ng Diyos. God is sovereign. Kitang-kita po dito sa sinabi po dito. And I took your father Abraham from the other side of the flood. Kalahin mo yun? Inalis. And then hindi lang siya inalis, ginabayan pa siya. Ganon katindi yung Diyos po natin. No wonder, ang sabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ganon niya kakilala eh. Ganoon na nagpakilala yung Diyos sa kanya. God is sovereign God. Ganon katindi, mga kapatid. Kaya nga, kayong mga young people, huwag niyong mamaliitin yung pagpunta niyo po dito sa church.
Huwag niyong mamalitin na kasi dinadala kayo at lagi na lang kayong kinukulit ng mga nagdi-disciple sa inyo. Kaya kayo pinupunta dito. Kaya kayo kinukulit ng mga magulang ninyo, mga kapatid. Kaya sila ganon, kapatid. Kaya sila ganon. Dahil gusto nilang makilala ang Diyos sa inyong buhay. Para pagdating ng sinasabi ni Sir Maki po kanina, pagdating ng matinding problema ng inyo pong buhay, hindi po kayo kakalas agad sa Diyos. Parang ganun na lang kasi kadali kitilin ang buhay ng isang tao eh. Parang ang bilis na lang, ayoko na sa mundong ibabaw na ito. Ayoko na, grabe na yung problema ko. Yung pala binrake lang siya ng girlfriend niya. Akalain mo yun. Parang katapusan na ng mundo, mga kapatid. Pag ganun ang nangyayari sa isang young people. Ganun na lang bilis tanggalin ang buhay, mga kapatid. Pero let me remind you, there is a sovereign God. There is a sovereign God that could change your life. Parang wala na eh. Parang buhay ko rin talaga, parang wala na rin. Marami po, mismong ang aking kapatid ay makapag-testify. Parang wala ka na. Sabi niya pa nga sa akin noon eh, wala ka na. Suko na ako sa'yo. Iiwan na kita. Diyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Akalain mo yun? Ganon katindi at kapasaway ako noon dati. Ay, sabi ko po sa inyo, hindi niyo po gugustuhin. Hindi niyo po ko nanaisin. No, ako po hindi pa nakakaligtas. But thank God. God pulled me out. God pulled me out and led me to the right church. God pulled me out and led me to the right Bible. God pulled me out and led me to the right pastor. Sabi ko po sa inyo, mga kapatid, ganyan, baka ganyan din ang nararanasan mo ngayon. Baka ganyan din ang nararanasan mo sa pamilya mo na parang wala ka ng pag-asa. No way. As long as we have a sovereign, everything is possible. As long as we have sovereign God, ano mang problema yun sa buhay mo, kapatid? As long as we have a sovereign God, everything is possible. Kita niyo po yung mga kapatid. No wonder kung bakit binitawan ni Joshua yun eh. Hindi na siya nagdalawang isip. Wala nang patumpik-tumpik pa. As for me and my house, we will serve the Lord. Sa ganaang, sa aking sambahayan, maglilingkod ako at ang aking pamilya sa Panginoon. Akalain niyo po yun? Kaya yun agad ang pinakamalaking question mark nung sinabi, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit nasabi ni Joshua yung ganong klaseng statement? Then, when I tried to read the passages, sabi ko, no wonder. Nagpakilala ang Diyos sa kanya na sovereign siya. Yeah. Hindi na ako tumpik-tumpik pa na paglingkuran ko ang Panginoon. Hindi pag sinabing paglingkuran mo, mag-full time ka na. No way. Hindi ganun, mga kapatid. Pag sinabing paglingkuran mo ang Panginoon, you are highlighting yung buhay niya sa iyong buhay. Kaya nga sabi ko po sa inyo, God is a sovereign God pagdating po dito. Had it been for God, mga kapatid, saan kaya tayo ngayon? Kung hindi tayo pinull out doon sa ganong klaseng kalagayan at niled tayo sa isang maayos na kapamaraan ng buhay. Salamat sa Panginoon at meron tayong ganong klaseng Diyos. Di ba? Young people, kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong mamaliitin ang church na ito. Huwag niyo pong mamaliitin yung pagpunta niyo po sa simbahan. Huwag niyo pong babali, huwag niyo pong basta-basta tutulugan yung preaching. Huwag, mga kapatid. Because you'll never know that word, your specific word na yon, mga kapatid, ay yun yung kinakailangan mo para ipamuhay mo at ipakita sa buong sanlibutan kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Sayang eh. Sayang, kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, accomplish your purpose. Para ma-educate tayo. Yan ang kulang, kapatid. Yan ang napakalaking kulang sa loob ng tahanan. Alin po yun?
kulang sa pagkaalam sa Diyos. If you know, kapatid, that God is sovereign, why worry? Kung alam mo na ang Diyos ay a sovereign God, He controls everything, alright, why worry? Bakit magtatanong, bakit mag-aalala ka? Ano kayang uulamin bukas? Ano kaya, wala na akong trabaho eh. Grabe na, wala na akong kinikita. Ito na lang, ano ko, pera ko ngayon. Alright, pag naisip mo na God is sovereign, God will make a way out of no way. Di ba? Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya ngayon po yung dapat nating makita. Dito sa passage po na ito, na ipinakilala, ni-reveal, God revealed Himself to Joshua as a what? Sovereign God. Not just a sovereign God, mga kapatid, but also God revealed Himself as an omnipotent God. Once we say omnipotent God, He is an all-powerful God. Let's go to a passage, mga kapatid. Hindi na po tayo alis. Chapter 24 lang po tayo. Puntahan po natin yung simulan po natin sa verse number 5. And I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt according to that which I did among them, and afterward I brought you out. And I brought your fathers out of the Egypt, and ye came unto the sea, and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. And verse number 7, and they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them, and your eyes have seen what I have done in Egypt, and you dwelt in the wilderness a long season. Nakita niyo po yung mga kapatid? Nakita niyo po yung grabing, sobrang makapangyarihan ng Diyos po dito sa statement mo na ito na binigay po ng Diyos para po kay Joshua. No wonder, mga kapatid, sabi ko nga, kapag ako pa naman din ang sabihan ng Joshua, just imagine, faith, nakausap. Kaya nga sabi nga nandito ng Biblia kanina in verse number 2 and Joshua said unto all people, thus saith the Lord. Nakita niyo po yung talata po na ito? And in verse number 2, puntaan niyo po yung mga kapatid, kaya ngayon po yung sinasabi ng ating mga pastor, para hindi maging kwentong ano lang, yung Diyos po natin. Alright? Nakita niyo po dito, and Joshua said unto all the people, thus saith the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang nakausap mismo ng alin? Ni Joshua, mga kapatid, yung Diyos, mga kapatid. Ito po mismo yung mga statement niya na binabanggit ko po kanina. Kaya nga ganun nag-reveal ang Diyos kanino? Kay Joshua. Na alin? He is an omnipotent God. He is an all-powerful God with this statement. Makakalain niyo po yun. Binalikan po nila yung kwento po way back then nung yung mga Egyptians po ay inahabol po sila during that time. At hindi niyo po ba napapansin? Mismo na, mga kapatid, nakita niyo po yung experience po niyon, mga kapatid, ni Joshua. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pinakita po ng Diyos yung kanyang omnipotency kay Joshua po dito. Sabi nga po dito ng Biblia in verse number 7, and when they cried unto the Lord, He what? Put darkness. Akalain niyo po, wala nang sinabi po dito na, and when they cried unto the Lord, and then, wala na sinabi dyan na statement na nung mga ilang araw. No, wala na. Ang sabi agad ng Biblia, He put what? Darkness. Sinagot agad ng Diyos ang panalangin, yung cry ng mga Israelites, mga kapatid.
Kaya nga ganun na lang makapangyarihan. God heard the cry of His people. God heard their prayers after their hearing. After hearing this, yung cry ng yung Israelites, God make a way out of no way. Akalain niyo po yun, mga kapatid. Kaya nga minsan, sa atin din, mga kapatid, parang hindi na rin natin alam kung anong gagawin natin sa atin. Pag may dumating na problema, parang, wala na. Hindi mo na alam ang gagawin mo, mga kapatid. It seems na parang end na. It seems na parang hindi ko na kaya. Grabe na tong asawa ko, na parang wala nang solusyon sa kanya. It seems na yung anak ko, na parang wala nang pag-asa sa kanya, kapatid. But let me remind you, mga kapatid, that there is a what? Omnipotent God that could solve your problems in life. May makapangyarihang Diyos tayo, mga kapatid. Tulad na lamang po ito, hindi po ito parang kwentong barbero lamang. Totoo pong nangyari ito, mga kapatid. Na nangyari po sa buhay po nung mga Israelites before. Kaya nga ganun na lang nagpakilala yung omnipotency po ng Diyos kay Joshua. God is omnipotent. God is all-powerful, mga kapatid. No? Always remember, mga kapatid, that meron tayong makapangyarihang Diyos. Tandaan nyo rin, sa panahon ng malaking problema, mas lalo mong palakihin ang Diyos mo. Ulitin ko po, mga kapatid, baka hindi nyo po nakuha yun. Sa panahon ng matinding problema ng iyong buhay, mas palakihin mo yung Diyos mo. Huwag mong palakihin yung problema. Problema lang yan. Pero pag pinalaki mo yung Diyos mo, kapatid, kaya nga sinasabi ko sa inyo from the testimony, mga kapatid, ni Joshua, kita niya, sinabi mismo ng Diyos sa kanya ito, na makapangyarihan siya, kapatid. The all-powerful God. Kaya alam niyo po, nakakalungkot, mga kapatid, sa isang Kristiyanong buhay, kapag may problema, kakala sa church. Pag dumating ang matinding problema, anong mangyayari? Iiwan yung Bible. Come on. Pag dumating yung matinding unos ng buhay, iiwas sa kapatiran. Come on. Pag dumating yung matinding problema sa kanyang buhay, anong gagawin? Hahanap ng magko-comfort sa kanya. Na alam naman niya na hindi magandang counsel yung may bibig. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pinapakilala ko po yung Diyos po natin na makapangyarihan. Pinapakilala ko po sa inyo, mga kapatid, na sa panahon ng matinding unos ng inyo pong buhay, kapatid, always remember that we have what? An omnipotent God. Huwag mo sabihin, kapatid, na hindi tayo pinapansin ng Diyos. Hindi kasi dinudulog yung panalangin mo, kapatid. The fact, kapatid, na ikaw ay nandito ngayon, the fact na ikaw ay may buhay, the fact na ikaw ay may pamilya na nandito sa church ngayon, mahal ka ng Diyos, kapatid. God loves you. Sabi ko nga doon sa pinagpipreachan ko kahapon, nagpreach po kami doon sa mga mga kabataan doon sa San Nicolas, Bacoor. Mga grade, mga grade 9 and grade 8, mga kapatid, the students. At sa biyaya po ng Panginoon, nakapag-share po kami doon. Sabi ko po sa kanila, huwag mong iisipin na dahil mahirap ka, at parang wala nang magulang, at parang hindi ka pinapansin ng Diyos kasi nasa ganyang klaseng kalagayan ka. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal ng Diyos. The fact pa lang, kapatid, na ang Diyos ay bumaba mula langit hanggang lupa para tubusin ka sa iyong kabayaran ng iyong kasalanan. Sa kabayaran ng ating kasalanan, sabi ko po sa kanya, the fact na ikaw ay iniligtas ng Diyos, huwag mong sasabihin na hindi ka niya mahal. Huwag mong sasabihin na parang baliwala lang ang buhay mo. The fact na pinabaka niya dito, importante ka, kapatid. The fact that God gave an eternal life para sa atin, mga kapatid. Huwag mong sabihin hindi tayo mahal ng Diyos. Sabi ko po sa kanya, sabi ko po doon sa mga estudyante po, sana ay makarating po sa pag-pray niyo po, mga kapatid, na makarating po yung mga estudyante po na yun dito kasi that's their first time na magkakaroon po sa kanila ng campus ministry.
na mai-introduce po sa kanila ang Diyos, kapatid. Yan ang layunin ko, sabi ko po dun sa principal. Ang layunin po namin ay introduce po ang Diyos po sa kanila. Kasi hindi, sabi ko nga po sa mga kabataan, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sabi yun ni Dr. Jose Rizal, pero magiging pag-asa lamang ang mga kabataan kapag meron silang Diyos. Hindi tayo pwede maging pag-asa ng bayan pag walang Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kilalanin natin. This is the high time. This year is our high time, mga kapatid, na lubusang kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay. This is the year. This is the year, the best year to know God more. Kaya nga ganito yung mga topic namin, mga kapatid. Ibinibigay namin sa inyo kung sino talaga ang Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, experience po nila ito. Na-experience po nila ito sa kanilang buhay. Sabi ko nga, experience ko rin po sa aking buhay at sa aking pamilya. Danas ko po ang kapangyarihan po ng Diyos sa aking buhay, kapatid. The fact that I am preaching the Word of God right now, it is an evidence that there is an omnipotent God. Kung makita niyo po lang talaga yung background ng aking buhay, kapatid. Sabi ko po sa inyo, wala pong patutunguhan. Ang matindi pa nito, mga kapatid, nagpipreach ako ng patungkol sa pamilya. Both of us, ng aking wife, lumapag po kami ng walang magulang. Paano yun? Anong mangyayari? Both of us, kaming dalawa ni Christy, mga kapatid, ay wala po kaming kinalakihan. Image. Physical image ng tatay, ng nanay. Then how in the world, mga kapatid, na I am preaching to you that this message na pinapaniwala ko kayo na may Diyos, sinasabi ko lang sa inyo, mga kapatid, kung nangyari sa akin yon, ay mangyayari rin sa buhay mo. As long as we have one, everything is possible, brethren. As long as we have an omnipotent God and we have a sovereign God. Yan po dapat ang ating panindigan. Yan po dapat yung dapat natin i-clean yung ating sarili. Sa panahon ng matinding unos ng iyong buhay, alalahanin mo, alright, pasok dapat sa isipan, we have an omnipotent God. Sa kaya sabi ko kanina sa panahon ng matinding problema, huwag mong palakihin yung problema, palakihin mo yung Diyos mo. Palakihin mo yung Diyos mo, kapatid. Huwag mong i-highlight yung problema. Ang i-highlight mo yung Diyos. Yan ang kinakailangan sa bawat pamilya na meron po tayo ngayon. Same thing lang din naman ang ginawa ko. Kinapitalize ko ba na wala na akong magulang Wala na, dead end ko na to. No way! As long as I have the Word of God, punta ako doon. Kinapitalize ko ba na wala nang mag-educate sa akin na nanay at tatay na magtutulak sa akin pumunta sa church? No way! Kinapitalize ko na merong simbahan, kapatid, na magtuturo sa akin patungkol sa salita po ng Diyos. Kaya nga sabi ko, young people, if you think na parang end mo na, no way. Meron tayong omnipotent God. If you think na parang walang solusyon dyan sa problema mo, alright, tignan mo kung paano ka iniligtas ng Diyos. Iniligtas ka niya sa dagat-dagat ng apoy. Ano pang problema masigit doon? Anong masigit pa sa dagat-dagat ng apoy na problema mo na hindi kayang sagutin ng Diyos? Anong problema pa na itatapat mo doon sa dagat-dagatang apoy na yon na patutunguhan mo, kapatid, kapag hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Anong itatapat mong problema doon? Niligtas ka ng Diyos doon, kapatid. That's the omnipotency of God in our life. No wonder, sabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kita niya. Sabi ng Biblia dito in verse number 2, thus saith the Lord. Close encounter with God.
Yan po ibig sabihin. Nagkaroon sila ng close encounter ng Diyos, kapatid. No wonder na sabi niya po ito. No wonder, mga kapatid, I surrendered my life full time in the ministry. Hindi po ako nagsisi po doon, mga kapatid. Never in my life na nagsisi po ako na ibinigay ko ang buhay ko sa Diyos, kapatid. Kaya nga sa ganahan na sa aking pamilya, mga kapatid, kami ay maglilingkod ng tapat sa Panginoon. Because we are what? Serving a sovereign and an omnipotent God. And last, di tayo gano'ng magtatagal, sabi ko po sa inyo. Sabi ko po sa inyo, mga kapatid, hindi lang po ganito yung kanyang ipinakita. Hindi lang ganun basta ni-reveal ng Diyos na siya ay omnipotent. Hindi lang po basta ni-reveal ng kanya nang basta lang ay siya ay sovereign. But also, God revealed Himself to Joshua as a provider. Ni-reveal po ng Diyos ang kanyang sarili as a provider. Di po tayo lalabas tayo isang verse, mga kapatid. Dito lang po, itong chapter. Dito lang po tayo. In the context na babasahin po natin. Kaya niya po nasabi, yung mga talata pong ito. Sabi po ng Bible po dito. Let's start reading in verse number 11. And ye went over Jordan and came unto Jericho. And the men of Jericho fought against you, the Amorites and the Perizzites and the Canaanites and the Hittites and the Girgasites and Hivites and the Jebusites, and I delivered them into your hand. Verse number 12. And I sent the hornet before you, which drave them out from them before you, even the two kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with your bow. Verse number 13. And I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye built not, and ye dwell in them, of the vineyards and oliveyards which ye planted not, do ye eat. Nakita niyo po, mga kapatid, kung paano inilatag ng Diyos yung kanyang sarili kay Joshua. Imo mismo ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Nakita niyo po yung kung paano. I-picture out niyo po yung ganun niya sinasabi kay Joshua itong mga talatang ito. Kaya nga nung sinabi niya, nung minute niya itong mga to, alright, wala na. Hindi na ako magdadalawang isip. Hindi na ako pupunta sa ano-ano mga Diyos-Diyosan na ito. Hindi man ako pupunta sa mga, kung ano-ano pang mga Diyos ninyo. Alright, magkamatayan na to. As for me and my house, we will serve the Lord. Why? Nagpakita ang Diyos sa kanya na He is what? A sovereign God. And what? An omnipotent God. And what? A provider. God is a provider. Ipinakita dito ng Diyos kung paano nag-provide ng Diyos ng kanilang pangailangan sa panahon na parang imposible. Nakita niyo po yon? Nakita rin po natin dito yung undeserved blessings, mga kapatid. The verse emphasized, mga kapatid, that God provided them entirely, giving them a ready-made life in Canaan without them having to labor it, mga kapatid. Akalain niyo po yun? Ganon katindi yung Diyos po natin. Ganon katindi po yung pagkakalatag po ng Diyos kay Joshua po dito. Na He is what? A provider. Mapapansin din po natin, mga kapatid, di nyo ba naisip, minsan we have undeserved blessings. Minsan di mo naman deserve to eh. Parang hindi mo naman deserve ang isang bagay pero nagkaroon ka ng ganong klaseng bagay. Like, for example, mga kapatid, tayo, naligtas. Hindi naman natin ma-deserve yun, kapatid. Tayo, bilang tao, deserve natin ay impyerno. Kasi tayo po ay lahat ay makasalanan. We deserve what? We deserve hell.
But by the grace of God, mga kapatid, binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon na maabot tayo ng Diyos, mga kapatid. At alin, tayo po ay maligtas at magkaroon ng walang hanggang buhay. God is a provider with this kind of life. Itong buhay na pinapamuhay po natin ngayon, mga kapatid, itong buhay na pinapamuhay ko ngayon, kapatid, hindi ko deserve ito. Pero sa biyaya lang po ng Panginoon, nakakamtan ko po yung mga ganitong klaseng bagay. Sometimes, sabi ko nga po sa iyo, meron po tayong mga undeserved blessings, mga kapatid. Na parang akalain mo, hindi naman na ganun ka-faithful sa Diyos, but still, andun pa rin yung pagpapala ng Diyos, kapatid. Di ba? Although we are unfaithful to God, but God is faithful to us. Kung ano pong ginawa niya po dito sa mga Israelites po na ito, mapapansin po ninyo, hindi rin naman ganun katapat ang mga Israelites sa Kanya. But still, hinandaan niya ng lugar na hindi naman nila pinaghirapan, napupunta na lang sila doon para kumain. Akalain niyo po yung ganon katindi yung Diyos dito, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, itong tatlong bagay po na ito, na dapat po natin pagbulay-bulayan, mga kapatid. Dapat ninyong maisip na itong tatlong ito nakatangian po ng Diyos. Na sinasabi ko po sa inyo, He is a what? He is a sovereign God, He is an omnipotent God, and He is a provider. Itong tatlong katangian po na ito, mga kapatid, ang nagpasya si Joshua at na sinabi niya yung makatagang, as for me and my house, we will serve the Lord. Same thing lang din po ng aking buhay. Kaya nga sabi ko po kanina yung title po ng message ko, The God that builds my life and my family. Parehas lang din po ng Diyos, mga kapatid. Hindi po nagbabago ang Diyos po natin. Kung sino po yung Diyos na nandito, yung Diyos na nakausap ni Joshua, mga kapatid, same thing lang din po ng Diyos na pinaglilingkuran ko. At same thing lang din ng Diyos na tinanggap mo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. At sa mga bisita po namin, kung hindi mo pa siya natatanggap, free at libre mo siyang tatanggapin mamaya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, dapat nating maisip itong mga bagay-bagay na ito. Kaya nagkakagulo ang mga pamilya sa loob ng tahanan, kulang sa pagkaalam sa Diyos. Kaya bumibitiw sa problema, kaya kumakalas sa pamilya, iniiwan ng pamilya, kulang sa pagkakilala sa Diyos. Kaya nga no wonder ang ating mga pastor ay binibigay itong tema na ito para po sa atin. Na alin? Kilalanin mo pa ang Diyos ng lubusan. Ngayon, inilatag ko sa iyo mga katangian po niya, a sovereign God, an omnipotent God, and also a provider. Pwede niyang i-provide lahat sa iyo, kapatid. Kung isipin mo pa lang na makapangyarihan siya. Kita mo yun? Yung makapangyarihan niya at anumang kahilingan mo, ipoprovide niya yun. Alam niyong kulang lang sa atin, mga kapatid, yung pananampalataya natin sa Kanya. Doon lang matinding nagkakatalo, mga kapatid. Settled ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Pero yung tiwala natin minsan nawawala. Natutuon natin sa pera, natutuon natin sa ating kalakasan, natutuon natin sa mga bagay-bagay na material dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya ngayon yung matinding nilalabanan na dapat nating makita, mga kapatid, sa lahat ng nasa tahanan dito. Kaya nga sabi nga ni Sir Maki kanina, hindi porket may magandang bahay, okay na. Hindi porket may magandang upuan, may magandang lamesa, may magandang kotse, okay na. Pero pag wala ang Diyos dyan, kapatid, baliwala yan. Naunawaan niyo po yun? Kaya nga, with this message, mga kapatid, the God that builds my life and my family could build also your life and your family. Tanggapin mo lang, maniwala ka lang sa Kanya, kapatid. Ibigay mo lang talaga sa Kanya ng buong tiwala ang iyong puso, kapatid. Huwag kang magdududa. Huwag kang magdududa sa Kanyang kapangyarihan. Sa panahon ng problema, huwag mong isipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Sa panahon ng matinding problema, kapatid, mas lalo mong kilalanin yung Diyos.
Ganun dapat mga kapatid. Parang may sasabihan na ako last time noon mga kapatid, na isang nanay. Dumadaan sa isang matinding problema mga kapatid ng kanyang buhay. Sabi ko, ito na po yung high time na ma-i-apply mo yung that I may know Him. Dapat kilala mo na. Dapat ito na. Ito na yung testing ground ng pagkakilala mo sa Diyos. Huwag kang bibitaw sa church. Huwag kang aalis sa salita ng Diyos. Huwag kang aalis sa Diyos na makapangyarihan. Problemang pamilya lang yan, kapatid. Walang problema, mga kapatid, na hindi kayang solusyonan ng salita ng Diyos. Tested and proven ko na yan sa aking buhay, kapatid. Marami makapag-testify dito, mga kapatid, sa kalagitnaan po natin kung anong ginawa ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. As long as maniwala ka lang sa Kanya. Yun ang talagang pinakulang natin, mga kapatid. Yung pananampalataya natin sa Kanya, yun ang nagkukulang po tayo. Kaya again, sana with this message ay lalo nyo po makilala ang Diyos ng lubusan. Tayo po yung magsita yung lahat. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras po na ito. I've done my part, O God. Please use this message, O God, to help each and every one na lalo pong manampalataya po sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, ay manindigan po sa inyo, Panginoon, at lalo na po sa inyo pong salita. Dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat isa ay magkaroon po ng commitment, Panginoon, na lalo pa kayong kilalanin, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Diyos, muli sa katapatan niyo sa aming buhay. Patuloy po ay siya maitaas pa sa natitirang oras. In Jesus' name, Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa paggamit niyo kay Brother Conrad to give us your word. Oh, Heavenly Father, we need this word, Lord God. Look at your people, Lord, fathers, mothers, children, individuals, Lord God. May kanya-kanyang pamilya. I pray, Heavenly Father, may each father be able to say, but as for me and mine house, we will serve the Lord. May every mother, Lord God, be able to say, but as for me and mine house, we will serve the Lord. May every child, Heavenly Father, be able to say, but as for me and mine family, we will serve the Lord. May every individual, Lord, make that commitment to bring your word to his or to her family. Meron dito, Panginoon, na kailangan ng patunay ninyo. Prove yourself to him, Lord. Prove yourself to her. That he or she will know, Panginoon, that your word is effective. That if he or she makes that decision to serve you, then you will take care of his or her family. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, for the truthfulness of your word. That has been proven, Lord, in the days of old, in the days of Joshua. Has been proven, Lord God, by our pastor. Has been proven, Lord, by our preacher.
May every member now, Lord, be able to prove your word when he or she would say, "But as for me and mine house, we will serve the Lord." Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong katapatan sa amin. Oh Lord God, where would we be without your word? Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Heavenly Father, for the truthfulness of your word, for your omnipotence, Lord God, for your sovereignty in our lives. Forgive us of all of our sins, Father. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Amen. Great message. Amen. Amen. Great message. Amen. Thank you, Brother Conrad, for that message about the family. Balik na po tayo sa ating mga upuan. Amen. Amen. Alam niyo po, sabi po ng ating pastor, bagamat bawat preacher, bawat tumatayo sa pulpito ay may dalang mensahe, if there is one preacher who could preach to you about the truthfulness of the message for tonight in Joshua 24:15, it is Brother Conrad, knowing his background. Knowing the background ni Brother Conrad, ni Sister Christy, sila mismo hindi nakasumpo ng kanilang mga magulang. And yet, look at them, buo yung kanilang pamilya, only by the grace of God. Amen? Amen. Amen. Thank you, Brother Conrad. Maraming salamat. Ushers, please prepare.